At bispirsa po ng weekend bago ang Holy Week at tiyak marami sa inyo ang bibiyahe pa probinsya. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Araneta Bus Terminal sa Quezon City at naroon ang kasama nating si Love Anjuber. Morning, Love! Ivan, kasama ko nga ngayon si Chairman Winston Hines para nga pangunahan itong kanilang Oplan Ligtas biyahe. Kasama po yan sa Oplan Exodus 2014 na ito pinapatupad nga nila para masiguro ang kaligtasan ng ating mga sasakay or pasahero para po sa Semana Santa. At ngayon nga, nag-check po sila dito sa mga bus na kanilang mga nakaparada dito. Sir, ano po ba yung ating pinaka-main objective dito po sa gagawin natin? Ang unang gusto naming makita ay ang mga lahat ng mga bumabiyahe ng mga bus natin ay mga otorisado. So tinitingnan namin ang kanilang mga franchise records na dala-dala at ito ay kinukumpara naman namin sa mga database na dala-dala din namin na nasa laptop namin. Kaya gusto namin walang kolorum na mga dumadaan at lumalabas, palabas ang Maynila. At ganun din ang kasama natin ang Land Transportation Office para naman may siguro nila ang roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan natin. Kausapin lang natin si Chief ng IID ng LTO. Sir, nag-umpisa na kayo April 7 pa lang. Ano yung mga napansin natin parang mga medyo kumbaga sinusuway ng ilang mga driver at mga operator? Meron kaming nakikitang mga kalbo na tires at mga defective lights. More or less yun lang mga accessories na mga sasakyan na nakita namin na pag nakita namin yung kalbo ang tires, hindi namin pinapalis. Opo. So, ngayon lalapitan lang namin yung isang bus, Sir Winston, dito po tayo, Chairman. Makikita natin ngayon na ito ay pabiyaheng Bicol, at makikita natin na may mga pasahero na talagang puno na rin itong mga bus. At syempre, anong unang-una nating hihingin, Chairman, ano yung unang-una natin pong i-check doon po sa ating... Ito yung aming unang tinitingnan, yung franchise records, yung decision na tinitingnan namin kung talagang ito ay otorisado at kung ito ay mayroon pang valid na prangkisa ng aming confirmation certificate. Ito nga ay may expiration na February 16. Kaya ito 2014 ito at may extension of validity naman ito. Kaya ito ay pwedeng bumiyahe ngayong araw na ito. Malinis mga kabiyahe. Abo, malinis po ito at tinitingnan din namin ang ano pa yung titingnan niyo po dito? Mga pasahero. Ng mga lalakbay natin. Kaya titingnan po namin kung ayos naman sila. So, pasado itong bus makakalis ngayong araw na ito? Apo, at sigurado po ito at mamaya tatanungin natin kung lahat sila ay komportable naman sa kanilang mga sasakyan. Mga driver, sir, paano natin masisiguro na yung mga driver natin, talaga naman, di ba, syempre, kadalasan nilang inaangal. Yung mga driver, mabilis magpatakbo, mga lasing, mga nakadroga, paano natin masisiguro na? Well, kahapon ay nagkaroon kami ng briefing sa opisina lahat ng mga bus operators at mga nag-apply ng special permit at pinaalalahanan namin sila na kanilang siguraduhin ang kanilang mga drivers ay talagang may sapat na pahinga, walang iinom, walang mga magdodroga at lahat ay dapat disiplinado at susunod sa mga batas trapiko po natin. Inaano nyo po rin ba na kailangan yung isang driver, may kasama pong kasalitan na driver para kahit paano, lalo pag mga mahabaan kagaya nitong Bicol, 12 oras po silang magbabiyahe, meron bang siyang kasalitan? Kasama po yon dahil ang driver ay pwede lamang mag-drive talaga yan ng at the most 8 hours. Kaya dapat meron siyang kapalitan at para hindi naman talagang aabutan ng antok o ng tulog sa biyahe. Sa pamasahe po ba, meron ba tayong ibinigay na special na presyuhan or dapat manatili pa rin doon sa tamang presyuhan yung ating mga kumbaga operator o yung mga may-ari ng bus? Well, yung pa rin, kung ano na yung approved na pamasahe natin, yun pa rin dapat ang singilin nila at wala silang dapat na pagtataas ng pamasahe dahil wala ko kaming ino-authorize na pagtataas ng pamasahe hanggang ngayon. Yan, maraming salamat, Sir Winston Hines. At syempre mga kapuso, maiwan ko lang ko yung sandali, makikita natin dito, nandito yung mahiwagang laptop nila. Kaya po sinasabi ni Sir Winston na instant, malalaman nila kung may problema yung bus na nababiyahe ngayong araw na ito or sa mga susunod na araw para sa Semana Santa. Makikita nila kung ano yung record nun, pati sa driver ay makikita din po nila at talagang napaka high-tech na ng ginagawa nilang kumbaga operasyon sa mga bus terminal. Dire-diretso po yan hanggang next week para nga po masiguro ang maayos na biyahe ng ating mga kababayan. Yan muna ang update tayo mula dito sa Araneta Bus Terminal. Balik sa'yo, Ivan. Love Anjuber, maraming salamat sa'yo.